Sugarol, sugarol. Nagpapaka-inosente ka na naman. Noong nagsusugal ka kagabi, hindi ka mukhang masigla. Nang maubos ang pera mo, lumuhod ka. Lumuluhod hanggang mangalay ang tuhod. Kahit isang sentimo, hindi ka makakapaglabas. Saan ba tayo narito? Hindi ba nag-aatsara pa ako ng isda sa paggawaan ng sarsa? Shenju, huwag kang magkunwari. 2 liang. Nakasulat ng malinaw sa papel. Narito pa rin ang tatak ng kamay. 3 araw. 3 araw ang pinakamatagal. Hindi mo pa rin mabayaran. Ang bahay ni Nuno sa tabi ng malaking daan papunta sa pantalan. Ang ibabalik mong pera ang pambayad sa utang. 2 liang. Ang pera. Ang bahay ni Nuno. Pindutin mo. Kung may lakas kang manghiram, dapat may lakas ka ring lumagda. Shenju. Ang pinakamasamang sugarol sa nayo ng Dajayang. Naging siya ako. Ika-6 na siya. Bakit mo pa siya aawayin sa salita? Maluwag na nga ang 3 araw. Fugi, huwag kang sumabat. Napunta ako rito ngayon para maningil ng utang. Hindi mo pa ba kilala ang taong ito? Sa bibig lang sinasabing magbabayad. Paglingon, pati kaldero ay isinangla na para may pambili ng alak. Ipinahiya na niya ng husto ang apelyidong Shen. Sumama sa kanya ang anak na babae ng pamilya Su. Napakasama talaga ng malas na sinapit niya. Noo-noo, huwag kang tumingin. Su Qiao. Nanay. Ang asawa at anak ng dating Shendu. May utang sa kanila ang katawang ito. Hindi lang 2 liang. Babaeng Su Qiao. Bata ka pa. Huwag mong sayangin ang 3 araw sa putik na ito. Ganito na ang lagay ni Noo-noo dahil sa lagnat. Umuwi ka na agad sa amin, sumama ka kay kuya. Ako na ang kakausap sa mga magulang mo. Ang bahay na iyon ay talagang ari-arian ng matandang pamilyang Shen. Ikaw, isang babaeng may ibang apelyido. Kahit may anak ka, hindi mo kayang bantayan iyon. Hayaan mo na lang akong mag-ayos nito para sa iyo. Makakakuha ka pa ng kaunting pera. Para mapagamot si Noo-noo. Narinig mo ba? Sinasabi niyang tutulungan niya si Su Qiao. Ang tinitingnan pa rin niya ay ang lupang iyon. Ang bakuran ng pamilya Shen sa tabi ng pantalan ay mapupunta sa kanyang mga kamay. Kapag ipinagbili niya uli, malaki ang kikitain niya. Kung araw-araw ay tinatawag kang kapatid. Pero ngayong dumating ang oras, mas mabilis pa siyang nanamantala kaysa sa isang estranghero. Shendu, magsalita ka naman. Lumuhod ka pa at nagkukunwaring pipi. Kaya hindi mo na kailangang magbayad. Kahit magsisi ng 100 ulit ang masamang sugarol. Hindi iyon kasing halaga ng aktual na paglabas ng kahit isang sentimo. Ang kasulatan ng utang. Ipakita mo sa akin. Ano? Sinusubukan mong takasan ang utang. Titingnan ko ang halaga. 2 liang ang puhunan. Kinikilala ko. Aba. Ngayon, mukha ka ng tunay na tao. Nasa iyo na ang kasulatan kaya magbayad ka na. Pagkalipas ng 3 araw, ibabalik ko sa iyo. Sa loob ng 3 araw, ibabalik ko ang 2 liang pilak. Hindi ba parang pinipilit mo siyang mang-hold up? Sa kakayahan niyang iyan. Pumunta ka sa pantalan at magbuhat-buhat. Wala namang gustong tumanggap sa iyo. Sa loob ng 3 araw, kung hindi mo mabayaran ang 3 liang na pilak, ang bahay na minana mo sa mga ninuno, ipaagaw ko ito ayon sa batas dahil sa utang. Pagdating ng araw na iyon, huwag mong sabihing wala akong pakundangan. CJ. Shenju. Hindi naman talaga ako tumango sa bagay na iyon. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang basta na lang sumagot? Qiao. Ang bahay na ito ay iniwan ni na tatay at nanay. Ito na lang ang tanging alaala nila para sa atin. Hindi pa sapat na isinugal mo at naubos ang lahat ng ipon natin. Ngayon pati kaming mag-ina. Ang huli naming masisilungan. Isasangkot mo pa rin ba sa lahat ng ito? Babalikatin ko at babayaran ng buo ang utang. Sa bawat pagkakataon. Iyan din ang sinasabi mo. Iyan na lang ang natitirang ipon ng pamilya. Itinabi iyon para kay Noo-noo. Para pambili ng gamot sa lagnat niya. Kung hindi mo pa rin kayang bitawan sa puso mo. Ang pagsusugal. Isasama ko si Noo-noo ngayong araw. At uwi kami sa pamilya ko. Mula ngayon, hindi na ako muling tungtong kahit isang hakbang dito. Qiao. Maniwala ka sa akin kahit isang beses. Simula ngayon, hindi na ako kailanman tutungtong sa loob ng sugalan. Narinig naman ng lahat. Sinabi niyang hindi na siya magsusugal. Sa tingin ko, ang araw ngayong araw ay malamang sumisikat mula sa kanluran. Kuya Zhan, ano ang gagawin natin sa balde ng maliliit na isdang ito? Mabaho na, kaunti pa ang laman. Hindi man lang sulit sa kalahating wen. Itapon na lang sa tabi ng ilog para ipakain sa mga pato. Mas marami pa ang tinik kaysa laman ng maliliit na ito. Sino ba ang mag-aaksaya ng oras para piliting linisin ang mga iyan? Hindi ba? Ang tagal mong naglinis. Pero 2 subo pa lang, puro maliliit na tinik na ang tumutusok sa bibig. Sino ba ang gugustuhing magpakahirap sa mga iyan? Boss, isa pang mangkok na nilagang maliliit na isda. Para sa iba, basura lang iyan para sa mga pato. Pero basta maalis ang lansa. At pakuluan sa mahinang apoy hanggang lumambot ang laman at mga buto. Ito ang magiging daan ko para makabangon at magsimula ng negosyo. Ang unang lutong ibebenta ko. Shenju.
Shenju, anong kalokohan na naman ang pinagkakaabalahan mo? Hahaha. Itabi mo ito para kay Noo-Noo. Pambili ng gamot niya. Hindi ko gagalawin kahit isang kusing sa perang ito. Magbigay ka ng presyo. Eh. Dahil talagang gusto mong malugi. Pagbibigyan kita. 3 wen. Sa'yo na ang buong bariles ng maliliit na isdang ito. Hindi pwedeng bawasan kahit kalahating wen. Ayos, kasunduan. Nilalagnat pa si Noo-Noo. Alam na alam ko. Kung alam mo naman, bakit bibilhin mo pa ang tambak na ito? Na pwede lang ipakain sa mga pato. Kailangan mo pa bang itulak kaming mag-ina sa kamatayan? Bago ka masiyahan. Naiintindihan ko. Kahit ano pa ang sabihin ko ngayon. Hindi mo na rin ako paniniwalaan. Kung talagang hindi mo kayang unawain. Isipin mo na lang na baliw ako. Ang 3 wen na ito. Ituturing mong hiniram ko sa iyo. Ito lang ang pinambibili ko ng mga basurang isdang ito. Kalahati sa mga ito hindi man lang gagalaw. Ipinan ko ang pambili ng gamot ni Noo-Noo. Sa loob ng 3 araw. Kapag hindi ako nakalikom ng 2 laang na pila, isama mo na si Noo-Noo at umuwi sa mga magulang mo. Hindi kita pipigilan kahit isang salita. Ito na ang huling beses na susundin kita. 3 wen lang ang kunin mo. Kung maibebenta mo talaga ang tumpok na ito. Napagkain lang ng mga pato. Simula ngayon kapag nakita kita. Tatawagin kitang Boss Shen. Magpraktis ka muna ng pangangatwiran. Paano kung ang Boss Shen natin ay yumaman talaga dahil sa isang basket ng pagkain ng pato? Yumaman nga. Ang galing mo talaga. Umaabot hanggang langit ang baho nito. Mga pato lang sa ilog ang gugustuhing sumagi rito. Sa loob ng 3 araw. 2 laang napilak. Tiyak na makakalap ko iyon. Hindi ko kunin ang bahay ng mga ninuno natin. Ikaw at si Noo-Noo ay hindi na kailangang umalis dito. Shenju. Mabuti pang tandaan mong mabuti. Ang mga sinabi mo ngayon. Bawal mong ipasok kahit kalahating hakbang ang paa mo sa bahay. Hindi ako papasok. Kung gagalawin mo ang mga basurang isdang iyan, sa bakuran mo na gawin. Huwag mong dadalhin ang mabahong iyan. Sa kusina, nilalagnat pa si Noo-Noo. Hindi niya kakayanin ang kalokohan mo. Ano ang ginagawa mo? Hindi pwedeng dumaloy ang tubig na may dugo sa buong bakuran. Gagawa ako ng kanal para sa agos ng tubig. Bakit ka nagbubudbod ng asin sa tubig? Para mawala ang malansa nitong amoy. Hanggang sa maging masarap. May proseso pa pala pati ang isdang pagkain ng pato. Pinakamagaling talaga ang bibig mong manloko ng tao. Ako na ang gagawa. Kiao. Hindi kita tinutulungan. Ayokong pati ang balon ay madumihan mo. Shendu, nagpalit ka na ba ng trabaho at naging maglalako ng isda? Yatian, pahiram ng 1 tabo ng abo ng kahoy. Bukas ng umaga, babayaran ko kayo ng 2 isda para matikman ng pamilya ninyo. O, marunong ka na palang umasta ng maayos. Alam mo na ring ang hiniram ay dapat ibalik. Hindi ito malilinis ng maayos. Huwag mong sisihin ang abo ko kung hindi ito gumana. Salamat, Yatian. Bukas ng umaga, tiyak na ibabalik ko. Marunong na rin pala siyang magpasalamat. Nay, parang hindi na gaanong mabaho. Saan mo natutuhan ang lahat ng ito? May nakita na akong gumawa nito noon. Hindi pa tumatagos ang alat. Kahit pakuluan, malansa at maputik pa rin ang amoy. Ganoon din pala kailangang iproseso ang isda. Magkano pa ang natitirang pera sa bahay? Ano pa ang balak mong gawin? Bibili ako ng magaspang na asin, luya, sibuyas dahon, pamintang Sichuan at haras. At isang maliit na piraso ng balat ng kanela. Gagamit ka ng ganoon kamahal na mga pampalasa. Para sa mga basurang isda. Kung hindi malasa ang amoy, hindi ito may bibenta. 3 wen ang ibinayad ko kay Liu Zanao. Itabi mo ang pambili ng gamot ni Noo-Noo. 10 wen na lang ang natitira sa kabuuan. Shenju. Ito na ang pinakahuling ekstrang pera sa bahay. Xuanzi, 2 wen ang magaspang na asin. 2 wen ang luya at sibuyas dahon. 5 wen ang haras at pamintang Sichuan, 1 wen ang isda. Ikaw na ang mag-asikaso ng mga ito. Kapag nalinis at naluto ng husto, maaari na itong kainin. Kung maayos ang pagkakagawa, maaari pa nating ipagbili. Sa liit ng apoy na iyan, maluluto ba ng husto? Kapag masyadong malakas ang apoy, masisira ang balat. Matigas pa rin ang mga buto. Dapat lumambot pati ang mga buto ng isda. Pero ayos ang lasa. Pero wala na itong maitutuwid. Sabi ko na sa iyo, hindi ito ganoon kadali. Kung hindi maibenta, bahala na. Huwag ka nang magdagdag ng panggatong. Ano na naman ang gagawin mo? Shendu, binili iyon gamit ang pera para sa mga pampalasa. Kapag mali, hindi pwedeng piliting ibenta. Ngayong araw, magluluto ako ng isang palayok ng malambot na isda. Bukas, maaalala ito ng buong pantalan. Ang binibenta ng mga Shen ay pagkain ng mga itik. Sa pagkakataong ito, hinaan muna ang apoy. Pagkatapos, dahan-dahan itong pakuluan. Huwag patayin ang apoy buong magdamag. Mukhang sanay ka na talagang magluto. Sukiao, hating gabi na sa bahay ninyo. Ano ba ang ginagawa ninyo?
Bakit ang bango? Sa pagkakataong ito, nagtagumpay na tayo. Nanay, hindi pa nawawala ang init ng lutuan. Bakit ka lumabas? Ang bango. Nanay, gutom na ako. Mainit pa. Ikaw ang magpakain sa kanya. Maraming tinik ang maliliit na isda. Pwede ba itong ipakain sa bata? Luto na ang mga ito. Tikim lang siya ng kaunti. Dahan-dahan kung mainit ay iluluwa niya. Nanay, ang sarap. Dahan-dahan lang ang pagkain. Kagabi, pati lugaw ay hindi niya malunok. Pero ngayong umaga, kumakain na siya. Iyan nga ang palayok mula sa pantalan. Maliliit na isdang pagkain ng mga itik. Esan, bukas, pwede na natin itong dalhin sa palengke. Kailangan pa itong baguhin ng kaunti. Babaguhin pa rin ito. Pwede pa itong palambutin. Sukyaw, ano ba talaga ang niluto ninyo? Sa bango nito, hindi ako makatulog buong gabi. Mabango ang isdang niluto ni tatay. Bukas, sasama ako sa iyo sa palengke. Sasama ka talaga. Hindi ako sasama para tulungan ka. Ako ang maniningil ng bayad. Para hindi mo na naman waldasin ang pera. Kaninong bahay ang nagluluto ng karne ng ganito kaaga? Bakit ang bango? Halatang hindi ka madalas magluto. Hindi ito basta nilagang karne. Parang isda. Kung ganoon, magpahinga muna kayo. Hindi na kailangan. Presko at malutong ang mga gulay. Dumaan lang kayo, huwag palampasin. Mainit at mabangong pritong tinapay. Ano ang tinda ninyo? Malalambot na isdang maliliit mula sa ilog. Ang lansa ng isda. Lumayo ka sa palayok ng sabaw ko. Huwag mong sirain ang lasa ng pansit ko. Bakit hindi ka lumipat ng pwesto? Hindi na kailangan. Hala, bakit hindi malansa ang isdang ito? Pero ang bango pala. Ikaw ba iyan, Shendu? Mga kababayan, halikayo at tingnan ninyo. Ang sugaro ng nayo ng Dajiang hindi na umiinom. Panay pulot na lang ang ginagawa niya. Ibinebenta niya ang basurang isda na pagkain ng mga itik. Pagkain daw na tinda ng isang sugarol. Sino ang maglalakas loob na maglagay niyan sa bibig? Kainin mo na. Baka mahawa ka pa sa bisyo niyang pagsusugal. Bakit hindi ka umiimik? Hindi ba nagyabang ka kahapon na mababayaran mo ang utang sa loob ng 3 araw? Ngayon, umaasa ka na sa pagkain ng itik na ito. Kapag hindi masarap, libre na. Ha 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 ha. Pati ang mga tinik ay lumalambot. Mas matigas pa ang bibig mo kaysa sa tinik ng isda. Kung pwede lang sanang lumambot ang mga tinik. Kakainin ko ang buong basket ng isda, pati ang basket. Tikman mo, libre. Paano kung matusok ang bibig mo ng tinik? Kainin mo lang, ako ang sasagot kung may mangyari. Ha 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 ha. Sa amoy pa lang panalo na. Pero si Shen na lasinggo ang gumawa nito. Huwag ikaw ang unang tumikim. Paano kung sumama ang tiyan mo? Sige lang, tikman ninyo. Tutal, marunong kumita ng pera si Boss Shen. Kung sumama ang tiyan ninyo, siya ang magbabayad. Ayokong maging unang daga sa eksperimento. Akin na, titikman ko. Natusok na ba lahat ng ngipin at bibig mo? Hindi ka na makapagsalita. Ha 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 ha. Bigyan mo pa ako ng isa. Halos natutunaw agad sa bibig ang isdang ito. Walang kahit isang tinik. Paano nangyari iyon? Punuin mo ng isang mangkok. May uwi ko ito para gawing sausawan. Magbayad na kayo. Masarap ito sa tabi ng malinaw kong sabaw na noodles. Baka mas masarap pa nga. Huwag magmadali. Isa-isa lang. Ano naman kung hipuin ko? Pagkain ito kaya sa bibig dapat pumunta. Huwag mong dukutin ng kamay. Gusto mong subuan kita gamit ang sipit. Hoy, basurang isda para sa pato. Nagawa pa niyang gawing mamahalin ang basura. Talagang mahusay siyang kumita. Siguradong hindi naman niya mamasamain kung tataasan ko ang presyo. Liu ba to, 2 basket ng halo-halong isda. 6 na wen lahat. 3 wen bawat basket. Iyon ang presyo ilang araw na ang nakalipas. Tumaas na ang presyo. 50 wen. 50 wen sa isang basket ng isdang ipakakain sa pato. Liu ba to, ayaw mo bang magbenta? Magbenta ka. Bakit hindi? 50 wen bawat basket. Gusto mo, kunin mo. Ayaw mo, bahala ka. Kung ganoon, hindi na dadaan dito ang mga isda mo. Lahat ng isdang dumadaan sa tawiran na ito. Mula ngayon, dadaan muna sa timbangan ng tindahan kong isda. Shen, hindi mo ako malulusutan. Hoy, matanda, ibenta mo sa akin ang halo-halong isda. 4 na wen ang alok ko. Mas mataas iyon ng 1 wen kaysa kay Liu Bato.
Mas gugustuhin ko pang ipakain sa mga pato. Kaysa ibenta sa iyo. Kahit bayaran mo pa ako, hindi ko ibebenta. Kinukuha ni Liu Bato ang malalaki nating isda. Isang salita lang niya, mawawala na ang kabuhayan ng buong pamilya ko. Sapat ba ang 4 mong wen para buhayin ang buong pamilya? Huwag ka nang magtanong, kahit sino ang tanungin, napapailing. Ilang bangka na ang kinausap niya. Talagang nasakal na ang tawirang ito. Kung walang mahuling isda, maghahanap kami hanggang sa may makita. Nasa paligid si Liu Bato. Kilala siya sa ilang na yon. Paano kung naunahan na niya tayong kumausap? Humanap tayo ng mga taong hindi umaasa sa kanya para mabuhay. Bukas ang pintuan. May nakuha na tayo sa pamilyang ito. Anak, ang ganitong isda ay malansa at napakaraming tinik. Ipapakain ko na lang sa mga pato. Sayang lang sa pera ang bagay na ito. Kahit paano, karne pa rin yan. Hindi rin naman masarap ang luto mo. Ek! Ano ang balak ninyong gawin sa mga ito? Bakit, bibilhin mo? Pwedeng bilhin, pwede ring ipaluto. Paano mo ipoproseso? Kayo ang magbigay ng isda, ako ang magpoproseso nito. Kalahati sa inyo. Kalahati sa akin. Malambot na isda. Alaynan. Ang maliliit na isdang ito, puro tinik at kaunti ang laman. Kayo na ang maglinis niyan. Kahit magtanggal kayo ng tinik hanggang dumilim, hindi pa rin masarap kainin. Kalahating araw ang gugugulin dyan. Hindi matatanggal lahat ng tinik hanggang lumambot ang laman. Pagkaluto, kumalat na rin ang apoy. Ibigay ninyo sa akin ngayong gabi. Ako na ang magpapalambot niyan para sa inyo. Bukas ng umaga, may isang pinggan na kayo sa bahay. Isdang pampulutan na pati tinik ay malambot. Wala kayong gagastusin ni isang kusing. Ilang araw na ang nakalipas sa pantalan. May nagbebenta ng malalambot na isda. Sabi nila, pati mga tinik ay pwedeng kainin. Kung kulang ang timbang, ano ang gagawin natin? Sa bahay ni Mang Hilaugen. Isang batya ng sari-saring isda. Kalahating puti at kalahating maliliit na isda ang laman. May timbangan ba? Kukunin ko. 160 layang ng sari-saring isda mula sa bahay ni Mang Hilaugen. Ilagay sa palayok sa oras ng tandang. Tama na ang init. Malalambot na ang mga tinik. Tatay, malambot na ba ang mga tinik ng isda? Nay, dumating na ang pamilya Shen. Talagang luto na. Noong isang gabi, mula sa 160 layang ng hilaw na isda, lumiit ito matapos lutuin. Ito ang tinimbang para sa pamilya ninyo. Talaga, pumayag kayong ako ang magtimbang. Maliwanag sa harap ninyo. Para wala nang pagtatalo sa hinaharap. Naku, pati mga tinik ay malambot na. Ito nga talaga ang itinapong isda mula sa kulungan ng mga bibe. Pati ang mga buto, mabango. Biyanan, sino ang gumawa ng isdang ito? Bakit ang bango? Naamoy ko na mula pa sa silangang dulo ng nayon. Shenji, lumabas ka. Siya ang magpuproseso nito para sa inyo ng walang bayad. Sa huli, kalahati lang ang ibabalik ninyo sa kanya. At itatala pa niya sa talaan, sa harap ng lahat. Yung asawa ko. Kaninang umaga lang siya pumalaot para manghuli gamit ang lambat. Ginawa ng pinausukang isda ang malalaki. Hindi ba pwedeng ipakain sa mga bibe ang maliliit na natira? Isa-isa lang ang magsalita. Sabihin kung ilang gin ang sa bawat bahay. Kailan ninyo ihatid? Umuunlad ang negosyo ni Boss Shen. Malaki nga ang galing ng apelyidong Shen. Pati sa loob na ng bakuran ng mga tao kumukuha ng isda. Siya ang hanapin ninyo para magproseso. Hinaluan ng patay at bulok na isda. Sino ang makapaghihiwalay ng mga iyan? Kapag sumakit ang tiyan nila, sino ang mananagot? May punto rin naman ang sinabi niya. Ginoong Sun Langsong, kayo na ang humatol. Marumi ba o hindi ang mga isda sa ilog? Ikaw ba ang gumawa ng isdang ito? Pero ang sinabi niya, may kalahating katotohanan din. Patay at may sakit ang mga isda. Magdamag ng nakababad at nagsisimula ng mabulok. Kahit gaano kasarap ang pagkakaluto, hindi pa rin pwede. Narinig ninyo ba? Paano mo nalaman na gumamit siya ng bulok na isda? Sasabihin ko sa inyo ang pamantayan. Kung handa kayong matuto, ang anumang pumapasok sa bibig ninyo. Gaano man kahigpit ang pamantayan, pasado ito. Saan galing ang mga isda? Sa bahay ni Mang Hilaugen. Kinuha kahapon. 160 layang ng buhay na isda. Inilagay sa palayok sa oras ng tandang. Masarap ang lasa. Malinis din ang pagkakaproseso. Hindi kami tumatanggap ng isdang hindi alam ang pinagmulan. Hindi namin ibinebenta ang mabahong isda. Itinatala kung kaninong bahay galing ang bawat palayok. Itinatala rin kung anong oras inilagay sa palayok. Buhay man o luto na ang isda. Magkahiwalay ang mga sangkalan. Kailangang may tatak ng kamay ang tagapaghati ng paninda. Malinaw na malinaw. Hindi masama ang galing ni Shendu. Ang pinagmulan ng paninda niya ay, bibig mo talaga ang dumi. Ha 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 ha. Nasa kamay mo ang talaan.
Kaninong pera ang tinatanggap mo? Ikaw ang masusunod sa lahat. Kung sinabi mong huwag tanggapin, hindi ako makikialam sa kaldero. Hindi ka ba natatakot na mahadlangan ko ang kita mo? Nagtitiwala ako sa iyo. Ikaw ang nag-ukit niyan. Walang nakatagong lihim. Isinisisi mo sa amin ang isdang pag-aari ng iba. Ano ang gagawin natin kung ipapasa nila ito sa atin? Ilang araw na itong ibinababad sa pampalasa. Ipinagbibili ang mga isda. Matapos ibawas ang panggatong, asin, langis at pambalot. Nakaipon ako ng 1 liang. 35 wen. Malayo pa bago umabot ng 2 liang. Manipis ang kita sa tingi-tinging benta. Bukas, ibang paraan naman ang pagbebenta. Ipagpapalit pa rin. Malambot na isdang may pansahog na harina. Malambot na isdang inilalagay sa ibabaw ng pansit. Shenju. Ngayon, papayagan mo pa rin akong magtinda rito. Hindi lang pagtitinda rito ang gagawin ko ngayon. Sabay tayong magtinda. Sa akin ang bayad sa pansit. Sa inyo ang bayad sa isda. Hiwalay na talaan ang gagamitin. Si Su ang bahala sa pamamahala ng kwenta. Panatag na ang loob ko. Pati ang mga tinik ay malambot. Nakakabusog ito ng husto. Itong may-ari. Bigyan mo rin ako ng 1 mangkok. Ay naku. Kinain niya ang isda ng kanilang pamilya. Pang-4 na tao na ang kakain. Sinabi ko na sa inyo noon. Hindi pwedeng kumain ang taong kumain ng pato. Bilisan mo at i-report ito sa mga opisyal. Anong oras at aling bahagi ang kinain mo? Ngayon lang. Sige, patunayan natin ito sa harap ng lahat. May malinaw na pinagmulan ang isda. May tala ang oras ng pagluluto. May marka ang pambalot. Pakiimbestigahan ninyo, mga opisyal. Sino ang sumama ang tiyan? Saan galing ang paninda? Nandito ang naghatid at ang pinanggalingan ng paninda. Nandoon lahat ang oras ng pagkaluto. Bawat bahagi ngayon. Lahat ay may tatak ng Shenji. Paninda ba ito ng pamilya Shen? Isang tingin pa lang, malalaman na. Ikaw ang nagtakda ng patakarang ito. Ito ang itinayo ni Sun, ang manggagamot. Aba, umunlad na ang negosyong ito. May tatak din ang pambalot. Hindi talaga ito paninda ng pamilya Shen. Kung ganoon, saan galing ang isdang ito? Si Liu ang namamahala rito. Binigyan niya ako ng 1 supot ng pera para suhulan ako at gumawa ng gulo. Siniraan niya ang nagbebenta ng butil. Sumama ka sa akin sa tanggapan ng lungsod at ipaliwanag ang lahat. Siya pala ang may pakana. Sa pagkakataong ito, hindi masasayang ang pagtitiis sa kawalang katarungan. Ang buntot nito, may bahaging nakalabas. Narinig kong yumaman na ang dating lasenggo. Ika-6 na tiyahin. Suriin mo ang 2 layang na iyon. Talagang naibalik na. Ang puhunan ay puhunan. Ang tubo ay tubo. 1 layang ang tubo. Ngayong araw, kulang ng 1 tansong barya. Ang bahay ng mga ninuno ay mananatiling sanglako. Babae ka, maiintindihan mo ba talaga ito? Unang araw pa lang, dumating na si Tia Liu. Kinopya ko ito mula sa orihinal na kasulatan. Ang puhunan ay 3 tael. May itinakdang interes. Masyado pang bago ang papel na ito. At ang tinta, hindi rin sabay pinatak. Li Wenshu. Ikaw na ang humusga. Ako ang sumulat ng mga salita sa lumang kasulatang ito. Sa orihinal na kasulatan, ako mismo. Hindi sinasadya. Nakapatak ako ng 1 patak ng tinta. Tungkol sa huwad na kasulatang ito. Dapat itong siya sa atin ang pinuno ng angkan. Bayad na ang utang ni Shendu. Mula ngayon, ang kabuhayan ko ay umaasa na sa malambot na isda ninyo. Tatay. Sa hinaharap, araw-araw ba tayong magkakaroon ng masarap na isda? Basta hindi tatamad-tamad si tatay, meron. Kahapon, dinala ni Xiao Siang. Malambot na isda mo sa tindahan para tikman. Napakasarap ng amoy at lasa. Hindi ko alam kung kaya ninyong mag-supply sa aming bahay tuluyan. 50 jin bawat araw. Kaya mo bang magbigay ng ganoon karami? Kailangan ng Wangjiang Tower ng 50 jin. Kahit hindi na tayo kumain o uminom. Kahit magpagod tayo buong araw. 50 jin lang ang mailalabas natin. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, baka hindi pa natin maipon ang kita. Bagsak na ang katawan natin. Hindi kayang saluhin nating 2 lang ang order na ito. Bakit hindi pa natutulog sina tatay at nanay? Matutulog na kami. Kailangan nating maghanap ng mga tauhan. Simula bukas, maaari na rin tayong magdagdag ng bagong produkto. Bagong produkto. Naghahanap ng mga tauhan ang Shenji. May pagkain, buwan ng sahod at bayad ayon sa gawa. Mag-aaral muna bago magtrabaho. Bawal ang tatamad-tamad. Shendu, ako na ang pupunta. Tia Mei, noong araw kung makapagmura ka sa akin, daig mo pa ang kulog kong manita. Mura man ng mura. Pero kapag may tunay na galing, saludo ako. Ako ang lalaking nangingisda. Kung paglilinis ng isda ang pag-usapan, walang mas mahusay sa buong nayon kaysa sa akin. Manatili kayo. Ano pa ang hinihintay ninyo? May pagkain at buwan ng sahod sa Shenji. Mas maginhawa pa kaysa mag-alaga ng mga bata sa bahay. Tama, tama. Huwag kayong magsiksikan. Isa-isa lang.
Guro, ituturo mo ba sa amin ang paraan ng pagluto ng malambot na isda? Simula ngayong araw, hahatiin natin ito sa 4 na gawain. Una, pagtanggal ng kaliskis at lamang loob. Si Chamay ang mamamahala rito. Ang iba pang hakbang ay may kanya-kanyang taong gagawa. Bawal mangialam ang sinuman sa gawain ng iba. Ihagis ang isda at hawakan sa hasang. Sino ang mas mabilis sa akin? Sige, hamunin ninyo ako. Hiwalay ang 4 na hakbang. Walang makakakita ng buong proseso. Hindi ito dahil wala akong tiwala sa inyo. Ito ang susi sa pagkita natin ng pera. At ito rin ang susi sa kikitain ninyong pera. Zheng Fiu, ano ang ginagawa mo? Ako. Sa tingin ko, masyadong malakas ang apoy sa kalan. Baka masunog at dumikit. Ako na ang bahala sa apoy. Bumalik ka at ikaw ang magbalot. Ay, hindi mapakali ang mga mata ng taong ito. Mag-ingat ka. Hinati na ang mga gawain. Para lang mapigilan ito. Kulang sa alat. Nawala ang lasa. Sumobra na ang pagbuburo ng batch na ito. Maasim. Ito na ang ika-9 na batch. Kapag nagawa natin ang pagkain ito, mapapasikat ang isda natin. Ang ngayon nating ito. Bakit palalabas ng ngayon? Hindi pa kayang tanggapin ng bayan ang order na ito. Masyadong maliit ang bayan. Maaga o huli, kailangan nating pumunta sa State City. Kailangan nating umabot sa mas malalayong lugar. Ayos na. Sa hinaharap, kahit ang mga isdang dati ay maipapakain lang sa mga pato, ay magagawa nating fish sauce. Ang malalaki-laking isda, gagawin nating malambot na isda. Kumusta si Zheng Fiu? Tunay na produktong Shenji. 3 palatandaan ang dapat tingnan. Una, pati mga buto ay malutong at malambot. Nguyain mo man, hindi tutusok sa bibig. Ikalawa, tingnan ang pulang tatak na nasunog sa tinta. Tatakang nakaukit gamit ang kawayan. Kapag may kulang na isa, hindi iyan galing sa amin. Ikatlo, tingnan ang talaan kung aling isda. At kung kailan ito iniluto ng bawat pamilya. Itong talaan ko. Bawat transaksyon ay maingat kong isinulat. Nilagyan ko rin ng tatak ang lahat ng naghatid ng paninda. Ang bumibili ng Shenji ay alam kung ano ang kinakain niya. Kasalukuyang hinuhuli ng mga opisyal ng bayan. Ang mga pwestong nagpapanggap na kami. Mula ngayon, siguraduhin tama ang binibili ninyo. Ang tanggapan ng bayan ang magpapasya para sa inyo. Kaya pala ganoon kamura. Pawang peke. Mula ngayon, sino man ang may karatulang. Shenji, tingnan muna ang pulang tatak. Kapag mali ang tatak, peking panindang manlilin lang sa tao iyan. Halika na, halika na. Murang-mura ang magagandang isda. Sa pamilya ninyo iyan. Ang bulok na isda ninyo ang nagpasakit sa mga tao. Pagkarinig ni Shendu ng balita, nagpadala siya ng mga tao sa pangingisda ng kalahating buwan. Ipinagluluto nila ang sariwang isda. Wangjiang Tower. Paano natin ihatid ang mga order araw-araw? Iyong asawa ko. Pati mga bangka ay kinaladkad na paakyat sa pampang. Ang sahod ngayong buwan. Sino ang nagsabing kapos tayo sa paninda? Pinatuyong isda. Ikaw. Matagal mo na palang naimbak ang mga ito. Ang order. Iyong mga ipinadala ng State City kamakailan. Matagal maimbak ang pinatuyong isda. Nag-ingat ako. Noong sagana pa ang isda sa ilog. Gumawa ako ng dagdag at isinara sa sisidlan. Sa mga araw ng panahon ng pangingisda, ito muna ang ibenta natin. 30 sisidlan ng pinatuyong isda. Mahigit 10 banga ng fish sauce. Kaya hindi tayo maaaring umasa lamang. Sa kaunting panindang ito, kailangan nating bumili ng mas maraming isda hanggat maaari. At gawing lahat na fish sauce. Boss Shen, noong panahon ng taglagas, lahat ng tindahan ng alak sa bayan ay ayaw nang magbenta ng isda.
Pero ngayon, araw-araw ay may mga customer na umu-order ng malambot na isda ninyo. Kakayanin mo pa ba ito? Natutugunan pa ang mga unang araw na order pero sa hinaharap. Kapag talagang pinutol mo ang supply ko, may paraan ako para malutas ito. At ipaalam mo sa mga suki. Hindi ito maubos. Wala nang malambot na isda at patis. Lamang loob ng isda. Sa nakalipas na kalahating buwan, lahat ng tindahan ay nawala ng paninda. Itong paggawaan mo lamang. Ang hindi pinatay ang ilaw. Pero ngayong kakahinto ko pa lamang. Naiinip na talaga ako. Sa huli, sakala ni Boss Shen, ang naipon sa buong buwan, ay halos maubos kakanguya. Humupa na ang baha. Bumalik na ang mga isda sa ilog. Maging ang mga isdang iyon ay bumalik na. Mula ngayon, hindi lang mula sa ilog, kundi pati sa mga palaisdaan tayo kukuha. Walang katapusan ang supply mula sa ilog at palaisdaan. Boss Shen. Ngayon, araw-araw sa Wangjiang Tower. Ang mga malambot na isda at lamang loob mo ang bumubuhay sa amin. Nagkakapalitan na ang mga tao sa pintuan. Talagang saludo na ako sa iyo. Kahit ang mga dating nagdududa ay nagsasabing mabenta ang isda. Kaya gamitin mo ang kalahating buwang ito para lalong pakinisin ang karatula. Pagdating ng mga suki, ibababa na natin ang lamang loob ng isda. At ang patis. Kapag nagkukulang ang paninda, doon nasusukat ang tunay na galing. Mula ngayon, dadami lang ng dadami ang mga order. Pero kaya bang tumagal at maimbak ang lamang loob ng isda? Kung ang Wangjiang Tower lang ang pagsusuplayan natin, malalampasan natin ang pagsubok na ito. Hindi lang tayo malulugi. Mas malaki pa ang maiipon natin kaysa dati. Kung Wangjiang Tower at Tingyan sa bayan lang, hindi natin maubos ang ganito karaming paninda. Ang tawag dito ay lamang loob ng isda. Kapag isinara sa tapayan, hindi agad nasisira. Kung maayos ang pagkakasara, tatagal ng 2 o 3 buwan. Kahit maalog sa biyahe, hindi ito matatapon. Galing ako sa Lungsod Seu. 3 araw akong naglakbay. Ang sariwang isda, mabaho na bago pa umabot ng 100 li. Sa mga tindahan at bodega ng mga kainan sa Lungsod Seu, hindi pa ako nakakita ng isdang malambot hanggang buto. Lalo nang hindi ng panindang maaaring isakay sa kariton para sa malayo ang biyahe. Batang Shen, malaking huli ang dumapo sa kawil mo. Boss Shen, unang pakyawan ito. Kukuha muna ako ng 200 tapayan. Ipapadala sa Lungsod Seu. Kung may nakahanda kang paninda sa bodega, kukunin ko agad. Malaki ang gana ng Lungsod Seu sa paninda. Kaya mo bang matustusan? Buong taon akong kukuha. Ayos ka, bata. Sapat ang nakaimbak para sa unang biyahe. Mayroon akong 200 tapayan. Pero malayo ang daan papuntang Lungsod Seu. Kakayanin ba ng mga tapayan ang maalog na biyahe? Kakayanin ba nila ang matinding init? Pagdating doon, ganoon pa rin kaya ang lasa? Nasubukan ko na iyan. Tama ka, iba ang pagbebenta sa malapit. Iba rin ang pagpapadala sa malayo. Ang asin, dahon ng lotus at init sa loob ng tapayan. Kapag may kaunting mali, masisira ang isang tapayan sa daan. Kapag nasira ang isang tapayan, ang Shenji ang tatanggap ng sisi. At unang mapapahiya ang Shenji sa Lungsod Seu. Mabuti at nasubukan mo na, kaya hindi ka basta nagsasalita. Sige, sa unang biyahe na ito. Kung magkaroon ng problema sa daan ang mga tapayan, ako ang mananagot, hindi kita sisisihin. Kaya naman ang daan. Mula ngayon, lagi tayong magtutulungan. Ang biyahe na ito, ang unang hakbang ng Shenji palabas ng nayon. Bukod sa nabayaran na ang dating utang, naibigay na rin ang buwan ng sahod ng mga manggagawa, at sa mga tapayan ng asin at panggatong. May naitabi pa akong ilang dosenang liang. Kalahating taon na ang nakalipas. Hindi ko kailanman pinangahasang isipin ito. Pero kailangang maghatid ng paninda si Mang Chen sa lungsod ng Zoo. Kapag nakatawid na tayo sa hakbang na ito, hindi na lang ito usapin ng isang nayon o isang bayan. Talaga bang gusto mong pumunta? Sukiyaw, pag-isipan mo muna. Kalahating taon pa lang ang nakalipas, pakain sa mga pato ang isdang ito.
Ngayon, kapag naubusan ng paninda ang iba, lahat ng may palaisdaan sa buong nayon, dito na nagdadala ng kanilang isda para ibenta. Ilang dosenang pamilya ang nabubuhay sa ilang kawalang. Napakaliit lang ng bayang ito. Isda ng ilang pamilya at mga taong mula rin sa ilang pamilya. Hindi makakabusog sa isang buong lungsod. Pero kung maitayo ang pangalan ng Shenji sa lungsod ng Zhu, ilan kayang pamilya sa nayon ng Dajayang ang magkakaroon ng mapagbebentahan? Ilan kayang walang trabaho ang magkakaroon ng hanap buhay? Karapat-dapat tahakin ang landas na ito. Kung ganoon, humayo tayo. Pagdating sa lungsod ng Zhu, ako pa rin ang hahawak ng pera. Tingnan natin kung magugustuhan ng mga tagalungsod ang isda ng nayon ng Dajayang. Sasakay tayo ng karwahe papunta sa lungsod ng Zhu. Sino ang makapaglakas loob na mangarap nito noon? Noon, pakain lang sa mga pato ang isdang ito. Ngayon, isa na itong kayamanang ibinebenta sa lungsod ng Zhu. Tatay, pupunta ba kayo sa napakalayong lugar? Babalik pa ba kayo? Babalik kami. Pag nakapagtayo na kami ng tahanan para sa aming isda sa lungsod ng Zhu, babalik kami agad. Boss Shen, sasabihin ko na agad ang dapat malaman ninyo. Hindi maihahambing ang lungsod ng Zhao sa isang maliit na bayan. Matagal nang may negosyo ng isda roon. May ilang kilalang tindahan ng matagal nang nakapwesto. Pagpasok mo pa lang sa lungsod, hindi pa tiyak kung mabibenta agad ang dala mong isda. Ang isda ko ay kayang maglakbay ng 1,000 li. At ang mga tindahan sa iisang kalyeng ito ay mas matao pa kaysa sa buong bayan natin. Boss Shen, tatanggapin ko ang paninda ninyo. Pero linawin ko muna ang isang bagay. Ang negosyo ng isda at mga pagkaing isda sa lungsod ng Zhu ay halos kontrolado ng Longchang. Sa kamay ni Ginoong Zhu, ang mga bahay tuluyan at kainan na umaangkat ng paninda, at ang mga tindahang nagtitinda ng pagkain, ay kailangang tingnan muna kung ano ang gusto niya. Itong 200 basket na ito, dahil ako mismo ang nagbebenta, tatanggapin ko. Pero kung balak ninyong pumunta sa iba't ibang kainan, baka hindi sila maglakas loob tumanggap. Ang ibig sabihin, dahil may mga sangay ang Longchang, hindi mailalabas sa pamilihan ang paninda ng lungsod ng Zhu. Pati ang maliit kong tindahan ng sari-sari. Ang makabenta ng 200 basket ay sukdulan na ng kaya. Kapag dinagdagan pa, hindi ko kayang salungatin si Ginoong Zhu. Kung hindi makapasok sa mga kainan ang paninda, ibenta muna natin sa mga tao sa kalsada. Dapat makatikim ang mga tagalungsod ng Zhu. Kailangan natin silang mapatikim. Gusto mong magtinda sa gilid ng kalsada? Magtayo ng pwesto para sa panindang galing sa labas ng lungsod ng Zhu. Akala mo ba ganoon kadali? Madali ba o hindi? Malalaman lang natin kapag nailabas na ang paninda. Sa panahong ito, ang panindang kinukuha mo sa akin, ako na ang magbebenta para sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang kinita. Hindi ko rin alam kung nanggugulo si Noo sa bahay ni Tiatean. Nang istorbo ba siya sa mga tao? Kapag nakatayo na tayo ng maayos sa lungsod ng Zhu, ang unang gagawin natin ay sunduin siya. Para makita rin niya na ang isda ng tatay niya ay naglakbay ng 1,000 li. Isdang galing sa nayon. Laban sa sariwang isda ng lungsod ng Zhu. Sino ang magkakagusto sa bagay mong binudbura ng asin? Ang sariwang isda ng lungsod ng Zhu ay binibili at kinakain sa araw ding iyon. Kapag hindi nakalabas ng tarangkahan ng lungsod, mabubulok na agad. Samantalang ang isda ko ay kayang maglakbay ng 3 araw. Hanggang sa inyong lupang tinubuan sa nayon. At maihatid pa sa mga tindahan sa ibang bayan. Pareho pa rin ang sariwang lasa ng isdang ito. Kahit bumiyahe ng 3 araw, hindi ito nasisira. Ang laman ng tapayang ito ay kinuha 3 araw na ang nakalipas mula sa nayon ng Dajayang at isinakay sa bangka. Tingnan mo mismo at amuyin mo. Bukas, pupunta ako sa nayon para dalawin ang mga kamag-anak ko. Malayo ang biyahe. Hindi pwedeng magdala ng sariwang pagkain. Bigyan mo ako ng 2 tapayan. Madadala ba ito? Maganda ring gawing regalo. Bigyan mo ako ng 3 tapayan. Nasa labas ng daungan ang kapatid kong nagbukas ng tindahan. Sakto, maihatid ko sa kanya. Sandali lang. Sandali lang. Sa harap ng templo ng Diyos ng lungsod, sa lugar na ito, ang mga nagtitinda ng isda ay pawang kasapi ng samahan ng mga tindero ng isda. May rehistro at may rekomendasyon. Ikaw ay isang dayo lamang. Wala kang rehistro o rekomendasyon. At naglakas loob ka pang magbenta ng isda sa State City. Ang rekomendasyon ng samahan ng mga tindero ng isda ay kailangan para sa pribado o kontrabandong paninda. Mag-ingat kayong lahat. Huwag kayong bumili ng panindang walang pahintulot. Sariwang isda lamang ang sakop ng samahan ng mga tindero ng isda. Ang tinda ko ay mga lutong isdang nakapreserba sa selyadong tapayan. Tagapamahala ko'y lutong pagkain at pinausukang paninda ay hindi sakop ng samahan ng sariwang isda. Iyan ang matagal ng tuntunin sa State City. Malinaw ang mga tala at maayos ang paninda. Wala siyang nilalabag na tuntunin. Kaya pala tauhan siya ng Longchang. Natatakot silang maagawa ng paninda ng isang dayo. Natatakot silang maagawa ng negosyo. Kaya naparito sila para manggulo.
Napakasarap ipares ng isdang ito sa alak. Nakaselyo sa tapayan kaya may uwi. Kahit itago ng 10 araw o kalahating buwan, hindi masisira. Ginoong Shai. Ang diyulo ko sa State City ay isa sa mga nangungunang bahay alak. Ang isdang ito ay malambot na isda. Kung pangmatagalan ang supply ko, magbigay ka ng presyo. Pati siya mismo ang kusang pumunta sa atin. Nabuksan na rin natin ang pintuan ng State City. Magpapadala agad ako ng sulat sa nayo ng Dajayang. Sabihan ng paggawaan na dagdagan ang paggawa ng malambot na isda. Ipadala rito sa pamamagitan ng ilog. Ngayong bukas na ang rutang ito papuntang State City. Hindi na ito pwedeng maputol. Ang may-ari ng tindahang iyon ay ang dayong apelyidong Shen. Ang paninda niya ay tinatawag na malambot na isda. Nitong mga nakaraang araw, ang pila sa harap ng templo ng Diyos ng lungsod ay halos kasing haba na ng pila sa tindahan natin. Nitong mga nakaraang araw, pumunta ang Diulu at si tagapamahala Feng mismo para humingi ng pangmatagalang supply. Marami ring tagapamahala ng mga bahay alak ang nagpunta sa kanya. Sa loob ng 20 taon, ang paninda ng isda sa State City ay hawak ng Longchang. Isang taga na yun lamang. At dahil lang sa isang tapayang isda, ay gusto niyang makihati sa kinikita ko. Napapalambot pati ang mga tinik. Pwedeng salyuhan sa tapayan at ipadala sa malayo. Mukhang talagang maihalaga ang pamamaraang ito. Qifu, puntahan mo at makipagkita ka sa Ginoong Shen. Ay, Ginoong Shen. Humihingi ako ng paumanhin sa mga nagawa ko nitong mga nakaraang araw. Narinig ng aming amo na mahusay ang iyong kasanayan. Kaya sinadya niyang padalhan ka ng isang binata para tumulong sa iyo bilang alagad. Kami na ang sasagot sa kanyang sahod. Ang hiling lang namin ay matuto siya sa iyong karanasan. Pwedeng tumulong bilang alagad. Magbuhat ng tapayan, maglinis ng isda, o maningil ng bayad, ayos lang. Ayos, ayos, ayos. Egi, hindi ka pa nagpapasalamat kay Ginoong Shen. Salamat, Ginoong Shen. Hindi kasama sa ulam na ito ang tamang sukat ng pampalasa. Pag-uwi mo, sabihin mo sa amo mong si Zhu na hindi niya ito basta-basta makukuha. Tuluyan na niyang ipinahiya ang sarili. Mukhang hindi basta susuko ang Longchang. Hindi umubra ang malumanay na pakiusap. Ngayon, kailangan ng gamitan ng dahas. Napakahusay talaga magluto ni Boss Shen. Ako si Zhao, sa Zhou City. 20 taon nang nagnenegosyo ng isda. Ngayon lang ako napasuko ng isang taga-ibang lugar. Narito ang 500 leang. Ang paraan ng paggawa mo ng isdang malambot ang buto. Kasama na ang pangalan ng Shenji. Ibenta mo na lahat sa Longchang. Pagkatapos, dalhin mo ang perang ito sa inyong bayan. At mamuhay ka na lang bilang isang mayamang amo. Masyadong magulo ang Zhou City. Hindi mo kailangang makisangkot. Tungkol naman sa resiping ito. Hindi ito ipinagbibili. 500 leang. Bibili sa iyo ng isang simpleng resipe sa baryo. Mura pa rin ang tingin mo. Hindi ito tungkol sa pagiging mura. Ipinagbili na ang resipeng ito. Ang ilang dosenang pamilya sa nayo ng Dajayang ay umaasa sa isda ko para mabuhay. Ang isda ko. Hindi lang ako ang pinapakain. Ito ang kabuhayan ng lahat. Kahit magkano pa, hindi ko ito ipagbibili. Napakaganda naman ang sinasabi mong kabuhayan. Boss Shen, pag-isipan mong mabuti. Napakalalim ng tubig sa Zhou City. May mga pinto ang maaari kong buksan para sa iyo. At kaya ko ring magsara ng ilan para sa iyo. Sa loob ng 3 araw. 3 araw lamang. Kung magbago ang isip mo, bukas pa rin ang pinto ng Longchang para sa iyo. Napakalaki ng perang iniaalok sa iyo ni Boss Shen. Bakit hindi mo na lang ibenta? Ang resipe ang ugat ng aming kabuhayan. Hindi maaaring ipagbili ang ugat. Ang pintuang kaya niyang isara ay pintuang ipinakiusap lamang ng iba. Ang pintuan ng Shenji ay itinayo sa bawat palayok ng isda na pinaghirapan naming mayahon. Hindi niya iyon maisasara. Boss Shen, maaari ba tayong mag-usap? Kagabi, ang mga tauhan ng Longchang ay nagpunta sa bawat bahay tuluyan at naghatid ng balita. Nagbigay ng utos si Boss Zhu. Walang sinumang maaaring tumanggap ng paninda ni Boss Shen. Mula ngayon, ang isda at hipo ng Longchang ay tuluyang ipagbabawal sa supply. Kaya kinailangan ng DU Tower na kanselahin ang order. Hindi sa ayaw kong tumulong. Pero sa isang araw, ang DU Tower ay nangangailangan ng napakaraming sariwang paninda. 80% nito ay nasa kamay ng Longchang. Kung kukunin namin ang paninda niya, hindi na kami makapagbubukas-bukas. Kahit gaano pa kasarap ang isda ni Boss Shen, hindi ko na talaga kayang panindigan ito. Nauunawaan ko. Unahin mo muna ang sarili mong negosyo. Maaga akong nagtanong-tanong. Ang mga sangay ng Wangjiang Tower sa Zhou City, kasama ang Jufeng Hall at Sihai Residence, lahat ng tumatanggap ng paninda ng Longchang, ay nagbalik ng lahat ng aming paninda. Sa loob lamang ng isang gabi, tuluyan nang naputol ang daan ng aming paninda papunta sa mga bahay tuluyan. Ang mga bahay tuluyan ang pangunahing daanan ng kalakalan. Kung tingi-tingi ang benta, kaunti lang ang maibibenta sa isang araw. Boss Shen, paano kung magpakumbaba ka muna? Hindi naman hinihingi ni Boss Zhao ang resipe mo.
Bigyan mo lang siya ng kaunting bahagi ng kita. At maibebenta pa rin natin ang paninda. Ang pinutol niya ay ang daan papunta sa mga bahay tuluyan. Pero hindi naman puro bahay tuluyan ang tao sa buong Zoo City. Hindi lang mga bahay tuluyan ang bumibili ng isda. Ang ibig sabihin ni Boss Shen, kung ayaw tanggapin ng mga bahay tuluyan, ibebenta ko sa mga tao sa lansangan. Tingi-tingi. Ibebenta ko sa napakaraming bibig sa Zoo City. Hindi na tumatanggap ng paninda ang mga may-ari ng tindahan at mga bahay inuman. Pati ang mga paninda natin. At ang mga ipinapadala mula sa nayo ng Dajayang. Papaano na natin ito ibibiyahe? Baka pwedeng magpahinga muna tayo ng ilang araw. Isang araw lang ang pahinga. Kung hindi, isang araw na naman maiimbak ang paninda sa bodega. Ilang dosenang tao sa pagawaan ang masasayang ang isang araw. Hindi pwedeng magpahinga. Simula bukas, hindi natatanggap ang mga bahay inuman. Magbukas tayo ng ilan pang pwesto. Sa silangan at kanluran ng lungsod, sa pantalan at tapat ng templo. Iharap natin ang isda ng Shenji. Sa harap mismo ng mga taga-State City. Ako ang kukuha ng 200 tapayan na in-order ninyo noon. Ako na ang kukuha. At mag-order na rin ako ng 300 pa. Boss Shen, ibabalik ko sa iyo ang paunang bayad. Hindi ko na maipagbibili sa iyo ang mga tapayang ito. Bayad na ang paunang halaga. Nahulma at naayos na rin ang mga tapayan. Bakit biglang hindi na ninyo ibinebenta? Kakalis lang ng katiwala ng Longchang. Nag-iwan siya ng malinaw na utos. Ang buong pamilya ko. Umaasa sa paggawaan na ito para mabuhay. Boss Shen, huwag mong pahirapan ang mga maliliit na negosyante. May utos mula sa nakatataas. Magaspang na asin man o pinong asin. Ni isang layang ay hindi ibebenta sa Shenji. Opisyal na asin ang tinda namin. Ano ang karapatan ninyong tumangging magbenta? Ang malalaking tindahan ng asin sa State City ay kailangang dumaan sa Longchang para umangkat. Iyan ang impluwensya ni Boss Zhou. Isang salita lang niya. Hindi nangangahas ang amo namin na sumuway. Ang barkong may kargang galing sa nayo ng Dajayang ay dadaong ngayong araw. Dadaong bukas. Kukunin namin kayo para magbaba at maghakot ng kargamento. Doble ang bayad sa trabaho. Boss Shen, hindi namin magawang galawin ang paninda ninyo. Wala nang mga tapayan. Pati ang asin, pinutol na ang supply. Kahit mga magkakargador, hindi na kami makakuha. Parang gusto niya tayong ikubkob sa lahat ng panig. Amo, ano na ang gagawin natin? Lahat ng bahay ay may mga tapayan. Pumunta tayo at bumili ng mga bakanting tapayan sa iba. Pati ang mga naglalako ng asin sa baryo ay pinagbawalan. Bibili tayo ng tingi-tingi at palihim na magbebenta. Hindi rin niya kayang harangan ang lahat. Paano naman ang pagbababa ng kargamento? Nasa ilog na ang barko. Hindi na kailangang umarkila ng magkakargador. Babab tayo at tayo na mismo ang magbubuhat. Kaya ko ang kaunting bigat na ito. Hindi ba siya ang nagbebenta ng isda sa tapat ng templo ng City God? Si Shendu ba iyon? Siya mismo ang nagbababa at nagbubuhat ng kargamento. Hindi na ba niya kayang umarkila ng mga tao? Kung gusto niyang makapagtayo ng negosyo sa State City, kailangan niya ng sarili niyang tindahan. Magbukas ng sariling pwesto. Hindi nga tinatanggap ng mga bahay inuman ang paninda niya. Gusto mo pa ring umupa ng pwesto sa State City. Dahil ayaw tumanggap ng mga bahay inuman. Mas lalo akong kailangang magbukas ng sarili kong tindahan. Kapag may sarili ng pwesto, makakakain ng isda ng Shenji ang mga taga-State City. Nang hindi na kailangang maghintay na maglatag ako ng pwesto. Makabibili sila araw-araw. Tama ka rin. Kapag sarili na natin ang tindahan, walang sinumang makapipigil sa atin. Sabi mo, ikaw si Boss Shen. Shenji, magkano ang upa sa pwestong ito? Hindi ito pinapaupahan. Hindi pwede. Kagabi lang sinabi ng amo na hindi na ito paupahan. Di ba kanina sinabi mong bakante ito at naghihintay ng upa? Hindi ko na kayo kayang lokohin. Nagpakawala ng utos ang Longchang. Sino ang umupa ng pwesto kay Shenji? Mula ngayon, huwag mo nang pangarapin na magnegosyo sa kalyang ito. Lahat ng magagandang pwesto sa State City ay kailangang hingan muna ng pahintulot ng Longchang. Sino ang maglalakas loob na paupahan ka? 7 o 8 bahay na ang nilipatan natin. Pagkarinig nilang Shenji, hindi man lang tayo pinapasok. Mas mabagsik pa ang galawang ito ni Zhu Shichang kaysa sa pagsira ng paninda. Gusto niyang hindi tayo magkaroon ng kahit isang lugar na mapagtatayuan sa State City. Pumunta na lang tayo sa liblib na lugar. Kung bumili naman ang mga tao, ano ang gagawin natin? Ang mabangong alak ay naaamoy kahit sa malalim na eskinita.
May paraan pa rin ang bawat daan. Ginoong Lu. Muli na naman po kitang ginugulo. Hinala namin. Ang Longchang ang may kagagawa ng lahat ng ito. Nakikiusap po kami, Ginoo, sundan ninyo ang bakas na ito. At imbestigahan ninyo ito hanggang dulo. Kung may mamatay, hindi na ito simpleng usapin sa palengke. Ako na po ang magdadala ng mga tauhan. Para imbestigahan ang mga paninda ng Longchang. Ang mga panindang ito ay lumang stock. Punong-puno ng asin at pampalasa para matakpan ang baho. Nilagyan pa ng peking pambalot ng Shenji. Ibininbenta sa kalahating presyo. At may mga taong nalason. Qifu, may masasabi ka pa ba? Ako nga. Ako ang unang binayaran ni Zheng Fu para nakawin ang kalahati ng paninda. Mga sirang panindang hindi maibenta dahil naimbak ng matagal. Sabi ng amo, binalutan daw ito. At ipinagbili sa pangalan ng Shenji. May mga taong kumain at nalason. Sakto namang ibinuhos nito ang maruming tubig sa Shenji. At mayroon pa nito. Ang mga tala ng perang ibinigay sa tiwaling tagasingil ng buwis. Pati ang mga record ng pakikipagsabuatan sa mga tulisan sa ilog. Lahat ng lumang utang ni Zhao Shichang ay narito na rin. Mga panindang nakapipinsala sa tao. Mga tiwaling kasabwat. Mga tulisan sa ilog na nagnanakaw ng kargamento. Ibinigay niya mismo ang mga iyon. Siya mismo ang nag-ipon ng lahat ng ebidensya. Akala ko, mababahiran ko siya ng putik. Pero sa huli, sarili ko pala. Ang inilantad ko ng buong buo. Nagbenta ng sirang paninda sa ilalim ng maling pangalan. Naging sanhi ng pagkamatay ng 4 na tao. Bumibili ng mga opisyal. Nakikipagsabuatan sa mga tulisan sa ilog. Nananadya at naninira ng mga mangangalakal ng bigas. Malinaw ang mga ebidensya ng krimen. Paano ako matatalo sa iyo? Sa isang hamak na taga-nayon na tulad mo. Natalo ka dahil sa paulit-ulit mong panlilinlang. Hindi mo kailanman maitatago ang totoo. Ngayong bumagsak ang Longchang ni Ginoong Shen. Ang mga paninda ng isda sa State City ay halos kontrolado na ng Shenji.
Mula ngayon, ang Diyu Tower ay huwag na huwag mong mamaliitin. Ay regular nang kukuha ng paninda. Magkaharap nating itinatakda at itinatala. Walang magbabago sa napagkasundo ang tuntunin. Sino ang mag-aakalang ang dating sirang tindahan sa liblib na kalye ay magiging tampok na negosyo ng State City? May gintong karatula pa, hahaha. Karatula ng pinatuyong isda. Hindi ba ito ang pinakamalaki sa buong State City? Pero gaano katagal tatagal ang karatulang ito? Ang tunay na sandigan ay ang bawat lutuan. Bawat isda ay nililinis ng husto. Binabati kita, Amo Shen. Taos puso ang pagbati ko. Pero ayokong magtago ng masamang balita. Kailangan ko munang sabihin sa iyo. Sa buong State City, masasabing nasa rurok ka na. Ngunit higit pa sa State City, naroon ang kabisera ng pamahalaan. Matagal nang hinahangaan si Boss Shen. Nanggaling po ako sa State City. Eksklusibo para sa isang isda. Nasa tamang tono at may klase ang mga taga rito. Para lang sa isang biyahe ng isdang galing sa nayon, sulit na sulit ito. Hindi po ito kakayanin ni Shen. Kakayanin naman. 3 dekada nang nasa negosyo ang asawa ko. Southern at Northern na kalakal ng isda at mga tuyong paninda. Ikaw na malambot na isdang ito. 3 dekada ko nang pinaghihirapan sa Kaijing Hall. Kaya pati pilak ay kaya naming patakbuhin. Simple lang ang ibig sabihin ng asawa ko. Ipinagsama ni Shenji at Kaijing Hall. Ikaw ang maging malaking tauhan ng Guang Fenghao. Ang paraan mo. Ako ang maglalabas ng malaking kapital para mabili ang putol na kasunduan. Matalino ang mga taga rito sa Kingtung. Magsasalita rin ako ng malinaw. Ang paraan ko ay ang Dajiang Village ko. Para sa kabuhayan ng ilang dosenang pamilya. Ako ang tumatayong tatak. Sa bawat palayok, pinipiga ko ang kasanayan at puhunan ko. Hindi ko ibebenta o pagsasamahin ang dalawang bagay na ito. CJ, iginagalang ko ang tapang mo. Pero negosyo lang naman ito. Pantay at patas. Ikumpara natin sa Shenji. Mga kaibigang nasa lansangan. Ang Guang Fenghao ay gumagawa rin ng malambot na isda sa Zucheng. Mas masarap ang isda ng Shenji. Ang gagawin ng Guang Fenghao ay mas mahusay pa kaysa sa kanya. Hindi ako kontento makipagpatintero sa mga taong ganyan. Boss Shen, hinahanap kami ng Guang Fenghao bilang mga kasamahan. Sabi nila, doon daw kami magtrabaho. 3 ulit ang sahod. 3 ulit. Sa negosyo namin, may gusto ng kumilos. Dongjia, hindi dahil maliit kami ay hindi na kami marunong tumingin sa nakaraan. Pero ang 3 ulit na sahod ay totoo talaga. Kung gusto ninyong lumipat, hindi ko kayo pipigilan. Magbibigay ang Guang Fenghao ng 3 ulit na sahod. Ako ang magbibigay ng 3 ulit na sahod. Mga bagay na hindi mabibili ng pera. Kasama ang dibidendo sa puhunan. Sino man na nagtrabaho sa Shenji ng isang buong taon. Bukod sa sahod, maaari pang makatanggap ayon sa taon ng serbisyo. Magtataglay ng bahagi sa puhunan. Gaano kalaki ang kita ng tindahan sa dulo ng taon? Iyon din ang hati ninyo. At may bahagi rin para sa mga apprentice. Ituturo ko ang teknik, walang problema. Magdala ka ng isang alagad. Ang alagad na iyon, sa mga susunod na kalakal niya. Kukuha ka ng 1%. Habang mas malaki ang kinikita mo. Sagot pa ang pagkain, pagpapagamot at pagtanda. Sino ba ang walang pinagdaraanan? Kapag naging opisyal ang kita ng tindahan, aabot sa puntong hindi na kayo mapapagod. Si Shenji ang nag-aalaga. Dongjia. 3 ulit ang sahod na ibinibigay ng Guang Fenghao. Pero habang buhay ng trabaho ay kasamahan lang siya. Sa inyo, ako ay isang kasamang may puhunan. Boss Shen, pasensya na po. Sa bahay ko, may utos si Dongjia. Ang magagandang isda mula sa buong lungsod at mga distrito. 3 ulit ang singil ng Guang Fenghao mula ngayon. Sa mga susunod na araw sa fish market. Ang malalaking isda at matatabang isda. Baka hindi na mapunta sa Shenji. Boss Shen dito. Ito ay maliliit na sari-saring isdang pangpakain sa pato. Sigurado po ba kayo na ito ang kukunin ninyo? Kung gaano karami ang meron, ganoon din karami ang kukunin ko. Mas mataas ang presyo kaysa sa pagpapakain ng pato sa ilog. Bumibili ng mamahaling isda ang Guangfeng. Kaya ang maliliit na isdang ito, lahat ay naiiwan sa atin. Hindi niya alam. Ang pinagmulan ng Shenji ay hindi naman malalaking isda. Mga mumurahing isdang walang may gusto. Noong araw, sa pantalan, dito ako kumita gamit ang mga ito. Bumibili ng mamahaling isda ang Guangfeng. Hanggang mamula ang mukha at kumapal ang lid. Sino ba ang makaakala na ang mga itinapon nating isda ang tunay na yaman? Mababa ang puhunan ng maliliit na isda. Malaki ang ginagastos niya sa mamahaling isda. Maliit ang puhunan natin pero di kalidad ang gawa. Kaya mas mura ang malambot na isda ng Guangfeng. Tapat ang paninda at presyo sa lumang tindahan ng alak. Personal na naghahain ang mahusay na kusinero. Halina at tikman ninyo. Masarap ang paninda ng Shenji. Pero kailangang mabuhay ang karaniwang mga tao. Ang usapan ay tungkol sa murang presyo. Ibebenta ko ito sa kalahating presyo. Kahit malugi, kakayanin ko. Lahat ng customer ni Mang Shen
ay inaagaw ng Guangfeng. Ibababa ba natin ang presyo? Hindi pwede. Gamitin natin ang maliliit na isda. Mababa ang puhunan. Pero kung makikipagsabayan tayo sa Guangfeng, sa giyera ng presyo, ginagamit natin ang sariling kalamangan. Para tapatan ang laman ng pitaka niya. Hindi natin kayang ubusin ang yaman ng buong State City. Ang lasa nito, kumpara sa paninda ng Guangfeng at ng Shenji, ay malayo ang agwat. Masyadong matinik sa bibig ang kanila. Pero sa Shenji, pati ang mga tinik ay lumalambot. Napakasariwa. Mahalaga ang bawat kusing. Mura man ang alok niya at maagaw ang mga customer sandali. Gamitin natin ang lasa para mapanatili ang mga customer habang buhay. Kapag natikman na ang masarap, hindi na sila babalik sa dati. Maaaring tapatan ng presyo. Pero hindi kayang tapatan ang lasa. Kahit gaano karaming salapi ang ibuhos niya, hindi niya iyon magagawa. Malaki ang nalugi ng may-ari nitong kalahating buwan. Pero lalo namang kumukonti ang mga customer. Sabi ng buong komunidad, mas gugustuhin pa nilang gumastos ng kaunti. Basta makakain sila sa Shenji. 30 taon na, nagpapanggap ka pa rin. May makapagpapayuko ba sa akin? At maglabas ng salapi. Pero hindi makabili ng tunay na kalidad. Sa laban na ito, ako ang talo. Pero hindi kawalan ang matalo sa ganitong tao. Maghanda ng regalo. Ako mismo ang pupunta sa kanyang tahanan. Dumating mismo ang matandang amo ng Shenji. Para amining siya ay natalo. Sa laban na ito, ako, ang Kijing Hall, ay talagang kumbinsido. Mabigat ang iyong mga salita, Ginoong Ki. Malinis at marangal kang lumaban. Ako si Shenji. Kaya tatanggap din ako ng patas. Sa halip na palihim na manira, ikaw ang karibal na iginagalang ko. Haha, ipagpatuloy natin ang laban. Ikaw ang umuubos ng tiwala ng tao. Ako naman ang umuubos ng pilak. Pareho tayong talo at sugatan. Bakit hindi na lang tayo magtulungan? Ang mga ruta ng Guangfeng ay umaabot sa buong kaharian. Ipahira mo sa Shenji ang mga rutang iyon. Hindi ko gagalawin ang mga resipe at pangalan ng iyong paninda. Wala akong gagalawin ni isang salita. Ikaw ang magbibigay ng paninda at daraan ito sa mga ruta ko. Ako ang nakalamang. Sa pangalan mo, napangalagaan ang resipe at pangalan ng tatak. Umabot na sa buong bayan ang ruta ng kalakal. Ito ang mga isda natin. Ipinadala rito sa atin. Sa mga lugar na hindi kayang marating ng sarili niya. Ha. Ang sarap sa pakiramdam. Boss Shen. Ang ruta ng negosyo ng Guangfeng. Nabuksan ko na rin para sa iyo. Sa 6 na county sa silangan. Sa 8 bayan sa timog. Kapag nakita nila ang pulang selyo ng Shenji, automatikong magtutulungan ang lahat. Kung aasa lang sa nag-iisang tindahan sa State City, lalo lamang may ipon ang mga paninda. May ruta ng negosyo si Ding at Ki. Hindi na tayo mag-aalalang walang mapagbentahan. Ako ang may hawak ng mga ruta sa kalahati ng lalawigan. Hihintayin na lang ang isda mo para hakutin. Ang isda ng Shenji, patitinik, lumalambot. Halika, tikman ninyong lahat. Ang isda ng Shenji. Napakasarap, wag na kayong mahiya. Pumila ng maayos. Marami pa tayong isda. Pantalan. Halika, tingnan mo ito. Ayon sa ulat ng sangay sa Kinghe, 80 karga ang nailabas sa loob ng 3 araw. Pero hindi tugma ang bilang ng mga selyadong kahon. Lumabas ang mahigit 70 karga ng paninda. 80 karga lang ang nakatala sa libro. Mayroon pa sa Linshui. Sa talaan ng pagsusuri ng sariwang isda. Ilang araw na walang laman. Masyadong mabilis binuksan ang tindahan. Tagapamahalagaw ang kargang ito ko. Kailangan nang umalis bukas ng madaling araw. Nakahanda na ang 20 karga, pero kung maaantala ng isang araw, masasayang lang ang biyahe ko. Bilisan mo. Lakasan pa ang apoy. Magdamag na itong niluluto pero ang bagal pa rin. Nagsyalis na ang lahat ng suki. Tagapamahalagaw. Iyan ang tuntunin ng may-ari. Ang malambot na isda ay kailangan ng mahinang apoy. Dahan-dahang lutuin buong magdamag. Saka pa lamang lalambot ang mga buto. Kapag masyadong malakas ang apoy, lalambot ang balat pero titigas ang buto. Sa maliit nating lugar na ito, sino ba ang makakaramdam ng kaunting pagkakaiba? Kung lalakasan ng apoy sa isang araw, makakagawa tayo ng doble. Mas mabilis mailalabas ang paninda. Mas mabilis ding darating ang pera. Lakasan na lang ang lasa para matakpan. Pagkain iyan ng mga taga na yon. Maalat na ulam na bagay sa kanin. Sino ang mag-aalis ng tinik na iyan? Makinig kayong lahat sa akin. Ilabas agad ang batch na ito. Maganda ang magiging tala sa katapusan ng buwan. Matutuwa ang may-ari. Mas lalaki rin ang bahagi ninyo sa tubo. Ang mga inilabas na paninda ngayong buwan. Tiyak na pinakamalaki ang ambag ng sangay na ito.
Hindi ba sabi ninyo pati tinik ay lumalambot? Bakit matigas at tumutusok pa rin ang tinik sa batch na ito? Maalat pa rin ang lasa. Itong kargang binili ko. Maalansa rin ang husto. Hindi katulad ng natikman natin kanina. Talagang ibang-iba. Nasa Kinghi ang bayaw ko. Nagpadala siya ng mensahe at sinabi. Doon, malansa at maalat ang isda ng Shenji. Itong isda ng Shenji. Hindi na raw kasing ganda ng dati. Narinig ko rin yan. Mababa ang presyo kaya maliit ang tubo. Iba ang lasa. Sino pa ang bibili? Nalaman na namin. Sa sangay ng Kinghi nitong kalahating buwan. Doble ang nailalabas na paninda kumpara sa iba. Pero sapat ba ang panggatong? Hindi nagtutugma ang oras ng pagluluto ng mga isda. Walang laman ang talaan ng pagsusuri. Pinalalabnang nila ang pintura sa apoy. Minamadali ng tagapamahala ang mga paninda. Para maganda ang mga tala sa katapusan ng buwan. Ninakaw ang oras ng pagluluto. Pinapalitan ang mga ito ng paisa-isa. Kumalat na sa buong lalawigan at mga county. Ang tatak na Shenji. Kung saan-saan gumagamit ng peke si Zhou Shichang. Samantalang marangal at malinis ang Kidong. Kahit magsama-sama sila para pabagsakin tayo. Pero kapag nagpabaya ang sarili nating mga tao, kayang sirain ang pangalan natin sa isang iglap. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Pinatalsik niya ito. Pero isa lang ang pinatalsik. Hindi mapigil ang tagapamahala sa pagbagsak ng negosyo. Kailangan nating pumunta mismo roon. Ihanda ang karwahe papuntang Kinghe. Patron, bakit kayo mismo ang naparito? Ang inilabas na paninda ng Kinghe ngayong buwan ay unang bahagi lamang sa 12 sangay. Sa sobrang init ng apoy, hindi lumambot ang mga buto. Hindi rin tama ang lasa. Patron, ginagawa ko rin ito para sa tindahan. Para mas mabilis maibenta ang paninda. Para maganda ang tala sa katapusan ng buwan. Mas marami ang nailalabas ng sangay natin kaya mas umuunlad tayo. Mas marami ang nailalabas, mas lalong umuunlad. Hindi naman ito para sa Shenji. Ang dalawang salitang ito ang siyang nagpapalaki ng mukha. Mga kababayan ng Kinghe. Ang mga binili ninyo nitong mga nakaraang araw ay maalat at malansa na isda ng Shenji. Ako si Shendu. Hindi ko nabantayan ang tindahan. Ito ang Shenji. Paumanhin sa inyong lahat. Lahat ng bumili nitong kalahating buwan. Ng isda mula sa Shenji sa Kinghe. Dalhin ang banga, mantika at pambalot na papel. Ibabalik ang bayad ng buo ayon sa presyo. Ang bagong luto kong isda ay libre kong ipinapatikim sa inyo. Tikman ninyo para malaman kung ano ang tunay na Shenji. Kapag may daya sa negosyo, may kapalit ito. Kadalasan, nagtatakip at naglilihim lamang sila. Ngayon lang ako nakakita ng patron na kusang nagbayad ng danyos. At umamin ng pagkakamali sa gitna ng lansangan. Ito ang tamang lasa. Pati ang mga tinik ay naging malambot. Kaya pala ang mga nauna ay mga panindang lumabag sa tuntunin. Kahit umabot ang mga tindahan sa daan-daang milya. Hindi na kayang bantayan ng dalawang mata ko ang lahat. Kung hindi ko kayang makita ang lahat, kailangan nating magtakda ng isang sistema ng pagsusuri para sa akin. Tungkol sa usapin ng Kinghe. Narinig na ninyo ang lahat. Tinawag ko kayo ngayon upang bumalik. Hindi para parusahan ang sinuman. Kundi upang muling itatag ang mga tuntunin. Kapag naitatag ang tuntuning ito, hindi na ito mababago. Saka lamang makararating ng malayo ang Shenji. Sa oras na maging katuwang, kaakibat ang pananagutan. Dati, ang mga katuwang ay naghahati ng kita sa katapusan ng taon. Ngunit mula ngayon, anumang sangay ang may pananagutan. Sa masamang paninda at pagkasira ng tatak. Ang unang kaltas ay manggagaling sa sariling bahagi ng tagapamahala. Sa pagsasanay ng guro sa kanyang alagad. Guro at alagad ang magtuturo sa susunod na salinlahi. Hahatiin ang kita ayon sa husay. Ang tamang init para sa malambot na isda. Ang paraan ng pag-alis ng malansang amoy. Tanging ang guro lamang ang maaaring magturo nito ng harapan sa alagad. Isa-isa. Suriin muna at saka ilagay sa kalan. Hindi maayos ang pagtuturo. Nagdadala ng masasamang gawain. Pati ang amo ang mananagot. Malinaw ang bilang at tama ang paninda. Hanggang sa bawat sangay. Ang mga talaang ito ay inayos ni Tindera Su. Sa bawat tapayan ng isda, kailan ito inilagay sa kalan. Kailan binago ang lakas ng apoy. Sino ang sumuri sa kasariwaan? Sino ang naglagay ng selyo? Bawat transaksyon. Lahat ay dapat itala. Mula ngayon, ang sangay na malabo ang talaan at bilang ng paninda. Hindi na kailangang hintaing may mangyari bago magsara. Patron, magpagawa pa ng ilang kopya ng paraan ng pagluluto ng malambot na isda. Magtago ng tig-iisang kopya sa bawat sangay. Kung ganoon, hindi na tayo dapat matakot, di ba? Kapag nawala ang kasanayan, isulat ang paraan sa papel. Maaaring mawala o manakaw ang papel. Ang tunay na paraan ay wala. Sa papel kundi nasa puso. Kapag napanatili ito ng tao, hindi mawawala ang kasanayan. Patron Shen. Sanay akong maglakbay sa hilaga at timog, kaya mabilis akong makakuha ng balita tungkol sa paninda. Kamakailan ay may narinig ako, na maging sa mga tahanan ng mga maharlika sa kabisera, ay nagtatanong na rin ang mga tagapamahala ng pagbili. Totoo ba?
Maaari ko po bang itanong kung ang patron siya ng Shenji mismo? Siya po mismo. Ang tahanan ni Prinsipe Jing sa kabisera. Sa utos ng prinsipe, inaanyayahan po si Patron Shen na pumunta sa kabisera. Si Prinsipe Jing po ay nakababatang kapatid ng kasalukuyang emperador. Mahalaga ang katawan ng prinsipe. At naghahanap po siya ng isang nagbebenta ng isda mula sa nayon. Ano po kaya ang pakay niya? Hindi ko po ito ikukubli kay Patron Shen. Ang Jinkyu ay ika-6 na pong kaarawan ng Emperatrice Dowager. Magdaraos po siya ng salu-salo sa kaarawan. At kailangan sa handaan ang pangunahing putahe na isda. Sa handaan ng kaarawan ng Emperatrice Dowager. Iyon po ay ihahandog sa kabisera. Kung magugustuhan niya, irerekomenda ko po ito. Iyan ang sabi ng prinsipe. Kung pupunta man o hindi, nasa kay Patron Shen ang pasya. Ang kabisera ay ibang klase ng lugar. Kapag nagkamali ng kaunti, maaaring kapalit niyan ay ang sariling ulo. Kiao! Naaalala mo pa ba ang tawiran? Ang mga basurang isdang ipinapakain sa mga pato. Ang isang subo ng isdang ito mula sa tawiran ay umabot hanggang sa araw na ito. Dahil sa tunay na kalidad, kahit gaano kalalim ang kabisera, ang ihahain ko ay ang tunay na isdang niluto sa palayok. Wala namang nakakatakot dito. Habang nasa kabisera ako, ang pangunahing tindahan sa lungsod Ziu. Ipagkakatiwala ko sa inyo ang bawat sangay. Alam na alam ninyo ang mga patakaran. Makakaalis po kayo ng panatag, Patron Shen. Sino ang mga ngahas na magpabaya habang wala kayo? At magtipid sa trabaho. Ako ang unang hindi magpapalampas sa kanya. Ano ba ang hitsura ng kabisera? Mas malaki ba ito kaysa sa lungsod Ziu? Mas malaki ng sobra. Dadalhin ka ni tatay. Para makita mo rin. Ang isda ni tatay. Gaano kalayo ang lalakarin? Ang isdang iyon ay ipakakain ba? Sa mga tao sa kabisera. Maghahanda para sa kaarawan ng isang matandang ginang. Sa harap ng tindahang Shenji. Ito ang tahanan ni Prinsipe Jing. Hindi mahilig sa pagpapakitang gilas ang prinsipe. Payak lamang ang lahat dito sa mansyon. Ginoong Shen, huwag kayong magpigil. Hindi na kailangang magpakita ng labis na paggalang. Malaki ang pagpapahalaga sa iyo ng prinsipe. Natatakot po ako, mahal na prinsipe. Magsasalita muna ako ng diretsahan. Natikman ko na ang iyong malambot na isda. Natikman ko na ito. Wala nang ibang katulad nito sa buong kaharian. Sayang at ang ganitong husay sa pagluluto ay nakabaon lamang sa isang liblib na nayon. Mag-aalok ako ng 3,000 pilak para bilhin ang lahat ng iyong paraan ng pagluluto at tatak. Kung papayag ka, maaari rin kitang irekomenda sa isang posisyon sa pamahalaan. Bilang mababang opisyal sa tanggapang pangkusina ng palasyo. Walang magiging alalahanin sa pagkain at pananamit. At mapararangalan ang iyong angkan. Hindi ko malilimutan ang kabutihang loob ng prinsipe. Itatago ko po sa puso ang inyong pagtangkilik. Ngunit hindi ipinagbibili ang pamamaraang ito. At hindi ko rin po matatanggap ang posisyong iyon. 3,000 pilak at isang posisyon sa pamahalaan. Hindi pa rin iyon sapat para mapahinto ka. Sige, sabihin mo. Kung ipagbibili ko ang pamamaraang ito, isara ang mahigit 10 sangay. At gutumin ang daan-daang pamilyang umaasa sa ilang kalderang ito. Mga taong kumikita sa pagtitinda ng pagkain. Parang pinutol ko na rin ang kanilang kabuhayan. Tungkol naman sa posisyon sa pamahalaan. Ang 2 kamay ko ay ginawa upang pakainin ang mga isda. Hindi para magsuot ng itim na sombrerong opisyal at sa halip ay pakainin ang mga isda. Hindi ko kayang iwan ang mga isdang ito. Sayang naman ang isang mabuting opisyal. Hindi marunong magpakain ng isda kahit may sombrerong opisyal. Sa kabisera, nakasanayan ko nang makita. Ang mga taong halos gumapang para makakuha ng posisyon. Ngayon lamang ako nakakita ng taong tumatanggi sa posisyon sa pamahalaan. Sa ika-6 na pong kaarawan ng Emperatrice Dowager. Kailangan sa piging ang isang pambihirang putahe ng isda. Nais kong ihain ang iyong malambot na isda roon. Ang sinaunang paraan ng pagluluto ng malambot na butong isda sa palasyo ay pinahahalagahan ang lambot ng buto at ang buong anyo ng isda. Lumalambot nga ang buto ng isda mo. Ngunit sa isang kurot, nadudurog at nawawala ang hugis. Hindi ito maaaring ihain sa piging ng kaarawan. Mahirap palambutin ang buto nang hindi nasisira ang anyo. Tunay ngang napakahirap pagsabayin ang dalawang iyon. Hindi mo pa ito nagagawa noon. Ang hindi pa nagagawa ay hindi nangangahulugang hindi magagawa. Mahal na prinsipe, pahintulutan ninyo akong subukan. Kung hindi ko magawa, tatanggapin ko ang pagkatalo. Kung magawa ko ang isdang ito para sa nayon ng Dajayang. At para rin sa Shenji, maipagmamalaki ko ito. Magdamag akong nag-isip. Ngunit wala pa rin akong maisip na solusyon. Alaynan. May kumpiyansa ako sa paglambot ng mga buto. Ngunit paano palalambutin ang buto nang hindi nasisira ang anyo? Kailangan ko pa itong pag-isipang mabuti. Itay, itali mo ang isda. Hindi na ito magkakawatak-watak. Napakatalino mo, noo-noo. Pero nasubukan na ito ni Itay. Mukhang kailangan dito ng tunay na kaalaman. Baka may kakaibang paraan ang mga tao noong unang panahon. Ginoong Shen. Ginoong Shen.
Ipinapatawag kayo ng prinsipe sa bulwagan. May marangal na panauhing nais makipagkita sa inyo. Opo. Shenju. Ang matandang si Ginoong Wang. Noong araw, siya ang pinuno ng tanggapang pangkusina ng palasyo. Sa buong palasyo, siya ang pinakamahusay magluto ng isda. Ngayon ay nagretiro na siya rito sa kabisera. Ilang ulit na siyang inimbitahan ng prinsipe. Ngayon pa lamang namin siya naimbitahan. Ako si Shendu, isang nakababata. Nakadaupang palad ko na si Ginoong Wang. Bago ang lahat, magsasalita ako ng tapat. Hindi ako narito para turuan ka. Narito ako para tingnan kung ang batang tulad mo ay karapat-dapat bang matuto ng sining na ito at mapasikat ito. Ang nais ko lamang ay maihain sa kaarawan ng maharlikang inaang isang buong isdang tunay na masarap. Karapat-dapat ka ba? Ang ginawa ng nakababatang ito, si Ginoong Zhu, ay kinayod ang kaliskis, hiniwa ang tiyan at inalis ang hasang. Hanggang matanggal ang maitim na lamad. Hindi masama ang husay mo. Sa probinsya, sino ang nagturo sa iyo? Sinubok ko ito sa bawat palayok ng paulit-ulit. 50 taon akong nagpakulo sa palasyo. Napakarami ko nang nakitang dumiskarte at mandaya. Ngunit ikaw, binata, ay hindi naghahangad ng posisyon o katanyagan. Bihira ang ganitong katapatan sa sariling prinsipyo, higit pa sa husay. Tradisyonal na malutong na isda. Ang sikreto ay palambutin ang mga buto nang hindi nasisira ang anyo. Iisa lamang ang susi. Salit-salitan ang malakas at mahinang apoy. Sa pagitan nito, ilabas ang isda para tuluyang matuyo. Sa bawat pag-angat, isang beses itong pinatutuyo. Sa ganoong paraan, mananatiling buo ang anyo nito. At lalambot ang mga buto hanggang sa pinakaloob. Iyan ang sikreto. Ipinasa ko na sa iyo. Kayong mag-asawa lamang. Kaya ninyo ba itong pangalagaan? Sa simula, malakas na apoy. Kapag buo na ang anyo, magdagdag ng kaunting insenso. Kapag kumalat na ang bango, saka ilipat sa mahinang apoy para lumambot ang mga buto. Ang hakbang na ito ay aabot ng 3 oras. Tatay, tutulungan kitang bantayan ang panggatong. CJ, isa-isa lang ang pagdagdag ng panggatong. Huwag magmadali. Kapag nasobrahan ang apoy, guguho ang anyo. 2 beses na natin itong ginagawa. 2 araw at 2 gabi ka nang hindi natutulog. Ayos lang, ulitin natin. Tatay, hindi ako inaantok. Sasamahan kitang bantayan ang mga isda. Ayos, nagtagumpay tayo. Sa wakas, nagtagumpay rin. Ang iharap sa harapan ng emperador ay ang pagkaing ito. Kinakabahan ka ba, Shendu? Hindi po ako kinakabahan. Ang isdang ito ay mula sa pantalan ng lansa. At buong landas hanggang ngayon ay ako ang nagluto. Iisa lamang ang lasa ng niluto ko. Kahit kanino pa ito ihain, iyon pa rin ang lasa. Pagpasok pa lamang sa bibig, tila natutunaw na. Pati ang mga tinik ay malutong. Ngunit buo pa rin ang anyo at walang gusot ang bawat hibla. 60 taon na akong nabubuhay. Ngayon lamang ako nakatikim ng ganitong isda. Prinsipe Jing, ang isdang ito ay gawa ng sino karapat-dapat siyang gantimpalaan. Babalik po ako sa maharlikang ina. Isa po siyang tao mula sa State City. Isang karaniwang negosyanteng si Ginoong Shen. Mula sa isang pantalan sa probinsya. Nagawa niyang maiharap sa harapan ng emperador ang isdang ito. May kautusan ang maharlikang ina. Gantimpalaan si Shen ng 100 tael na ginto. At 10 rolyo ng seda. May isa pa pong ipinababatid ang maharlikang ina. Sa ganitong husay sa pagluluto. Kung tatanggap ka ng isang posisyon sa pamahalaan. At maglingkod sa kusinang imperial. Hindi masasayang ang iyong talento. Maraming salamat po sa biyaya ng maharlikang ina. Ang ginto at seda ay buong pagpapakumbabang tinatanggap ni Shen. Ngunit ang posisyon sa pamahalaan ay hindi kayang tanggapin ni Shen. Nakikiusap po ako sa maharlikang ina na bawiin ito. Alam po ba ninyo kung gaano karaming tao ang nagmamakaawa para dito? Hindi ko po kayang tumanggap ng posisyon sa pamahalaan. Tinatanggihan mo pa talaga. Ang mga kamay ni Shendu ay ginawa para magpakain ng isda. Ngayong nakapasok na sa kusina ng palasyo. Habang buhay ko na sanang panghahawakan ang pagkakataong ito. Isang karangalan ang maihain ang isda sa harap ng mahal na hari. Pero sa likod ni Shendu, naroon ang mga isda ng 12 ng pamilya sa nayo ng Dajiang. At ang kabuhayan ng maraming pamilya. At daan-daang tao. Hindi po ako nangangahas ang kinin ang karangalang ito. Ang nais ko lamang po ay makauwi. At ipagpatuloy ang pagpapakain ng isda kasama ang mga kababayan ko. Sa wakas, dumating na rin ang araw na ito. Pati ang gantimpala ng Emperatrice Dowager ay tatanggihan mo. Ang gintong seda, buong pagpapakumbaba kong tatanggapin. Ngunit may isang bagay na nais kong hilingin sa mahal na prinsipe. May isang pakiusap po ako sa mahal na prinsipe. Sabihin mo, nais ko pong hilingin sa mahal na prinsipe. Na pangalagaan ang tindahan ng isda ng Shenji. At ang mga kababayan ng nayo ng Dajiang. Hiling ko po ang inyong salita ng proteksyon. Isang pangakong mag-iingat sa amin. Isa lamang po akong taong bukid. Mula sa pantalan hanggang sa hapag ng palasyo.
Tunay na kalidad ang puhunan ko. Suriin man ang aming mga tala, malinaw ang mga aklat at paninda. Wala kaming sinasaktang kahit isang tao. Kung magsasagawa ng investigasyon ang pamahalaan, bigyan ninyo kami ng makatarungang pasya. Huwag ninyong hayaang mapagbintangan ang mga inosente. Sa buong kabisera, lahat ay naghahangad ng gantimpala mula sa Emperatrice Dowager. Ang hinihiling nila ay ranggo at pagkakataong maglingkod. Pero ikaw, hinihiling mo ang malinis na pangalan ng isang negosyo. Ikaw talaga. Ipaabot ko sa buong bayan ang kahilingang ito para sa iyo. Mula ngayon, sinumang pumasok sa pintuan ng Shenji ay unang makakakita sa dalawang salitang ito. Ang dalawang salitang mahal na prinsipe. Mas mabigat pa sa bundok ng ginto at pilak. Tiyak na iingatan ito ni Shendu. Hindi ko po hahayaang malapastangan ito. Anak, maganda ba ang kabisera? Wala nang mas magandang lugar sa buong mundo. Kaysa rito, kahit gaano kaganda ang kabisera, lupain pa rin iyon ng ibang tao. Nasa pantalan ang ugat natin. Ipinagkatiwala na natin ang tindahan sa kabisera. Sa mga taong mapagkakatiwalaan. Panahon na para umuwi tayo. Tatay, ang dami pong tao. Mahal na Amo Shen. Bumalik ka na. Mga kababayan, bumalik na si Shendu. Amo Shen. Noong araw, tinutokso pa kitang namumulot ng tira-tirang pagkain. Ngayon, ang buong pamilya ko ay umaasa sa pagpapadala namin ng isda sa Shenji. Huwag mo na pong sabihin iyan, kuya. Kung hindi dahil noon, sa mga mumurahing isda sa pantalang ito, hindi rin sana nakaahon si Shendu. Amo Shen, alam mo ba? Mula nang ikaw ang bumili ng mga isda, wala nang nagtatapo ng isda sa ilog para ipakain sa mga pato. Ang dating tira-tirang isda sa bawat bahay ay naging pera na. Sa mga nagdaang taon, ang mga isda ng Shenji ay naibenta sa lungsod ng estado at nakapasok pa sa kabisera na inihain pa sa handaan ng kaarawan ng Emperatrice Dowager. Ngunit ang tunay na galing sa pagluluto ay nagmula sa ating nayon ng Dajayang. Ngayong araw, magtatakda ako ng isang tuntunin. Ang mga tamang pamamaraan sa paggawa nito. Ituturo ko ng walang itatago. Ituturo ko ng mano-mano sa bawat pamilya. Sa nayon ng Dajayang na handang matuto. Kapag natuto na kayo, kayo na ang magpakain sa sarili ninyo at kayo na rin ang gumawa. Bibilhin ng Shenji sa tamang presyo. O kaya, kayo na mismo ang magbenta. Hindi ko kayo pipigilan. Ngayon, handa ka na ring ituro ang kasanayang ito. Kung ganoon, hindi ka ba natatakot na matuto ang lahat? At agawin ang negosyo ng Shenji. Hindi yayaman ang isang pamilya lamang. Kapag may mapagbebentahan ang lahat ng isda sa buong nayon. At may amoy ng malambot na isda. Sa bawat kusina. Iyon ang tunay na kayamanan. Kung ako lang, si Shendu. Hindi kayang busugin ng isang palayok ang buong nayon. Pero kayang maitayo ng palayok ng buong nayon. Ang isang malawak na langit. CJ. Gawin ninyo ng maingat ang bawat hakbang. Sundin ang mga tuntuning itinuro ng Shenji. Tanggalin ng malinis ang maitim na lamad. Alisin pati ang malansang ugat. Ang mga isdang galing sa nayon ng Dajayang ay hindi pwedeng makasira sa pangalan natin. Eat me. Noong araw, isa kang katatawanan. Ikaw ang pinakamabangis na pinagalitan ni Amo Shen. Kahit puro sermon ang natanggap mo. Unang-unang humanga ako sa galing mo. Ngayon, dahil sa kasanayang ito, ang pamilya ko ay hindi na kailangang magbungkal ng lupa. Nasa bahay na lang sila at inaalagaan ako. Shen, ang dati kong tindahan ng pansit sa malinaw na sabaw ay naging tindahan na ngayon ng malambot na isdang Sangji. At dahil lang sa mga isdang ito, ang matandang katawan kong ito ay namumuhay ng mas maginhawa kaysa kanino man. Noong araw, gumawa ako para sa iyo ng ilang tuntunin. Hindi tumatanggap ng isdang hindi alam ang pinagmulan. At hindi nagbebenta ng panis na isda. Ngayon, sa nayon ng Dajayang, sinusunod na iyon ng bawat pamilya. Ang mga isda mula sa pantalan na ito ay ligtas ng kainin ng matandang manggagamot na tulad ko. Mula sa pamilihan ng bayan hanggang sa State City. Ang naging paglalakbay ng Shenji ay nasaksihan ko mula simula hanggang wakas. Malinaw ang talaan at tapat ang paninda. 3 taon mong pinanghawakan nang hindi man lang lumuwag kahit kaunti. Ngayon, ang pinakamasipag na trabaho ng kalihim ng aming nayon ay ang pinakamasipag na gawain para sa bawat pamilya. Ang pagsulat ng mga karatulan ng tindahan ng malambot na isda at pagtatala ng mga kasulatan sa bilihan at bentahan. Ha ha ha! Ang talaang ito ay nagsimula sa bahay ni Hilaujen. Isang kahon ng sari-saring isda. Naalala ko. Itinago ko pa ang lahat ng tala. 160 layang ng sari-saring isda mula kay Hilaujen. Sa bahay ni Zhao Mingyang. Kalahating kahon ng maliliit na isda. Mula sa palaisdaan ni Wang, isang huli ng isdang damo. At layer. Naaalala mo pa ba noong unang beses? Tayong gumawa ng isda noong gabing iyon. Binantayan natin ang unang palayok ng isda hanggang madaling araw. Sabi ko, ang nakita nila ay tira-tirang pakain ng mga pato. Pero ang nakita ko ay kapalaran. Naaalala ko.
Noon, akala ko, ang isdang ito ang sasagip sa buhay ng pamilya natin. Ngayon ko lamang naunawaan na ang buong nayon pala ang iniligtas nito. Mula sa utang na 2 laang napilak, hanggang sa isdang inihahain sa harap ng emperador. May mga gabing nagigising ako sa hating gabi. At akala ko ay panaginip lamang ang lahat. Hindi pala panaginip. Ito ay bawat palayok pa isa-isa na pinakuluan at pinagtiyagaan natin hanggang sa maging tunay na tagumpay.